tunay na naglalaba. Ngayong araw ay may nadiskubre ang Akay ni Sol Food Tourism and Adventure na isang lugar kung saan pwede tayong mamitas ng dragon fruit. Yan nga po ang inyong narinig mga noy at mga kaakay, no? Dragon fruit, ano nga bang klaseng halaman nito at talaga nga namang seasonal lang na pwede nating matikman. Pasukin natin at tignan ang napakagandang lugar ng Wonder Farm Batulao kung saan meron silang glamorous camping at dragon fruit picking. Silak na hari. Turismo Akay ni Sol. Turismo Akay ni Sol. Kaya tara na sumama ka na. Turismo Akay ni Sol. Turismo Akay ni Sol. Hindi ka na mag-isa kasi kasama kita. Ganito natin pinipitas yung dragon fruit. So ito yung fruit na pwede nang pitasin. So kakat lang natin yan sa pinakadulo. Sa kabila din. Yung pag tumunog na gano'n kasi Ayan. kakat mo yung root niya doon. Oh. At kasama nga natin, siyempre, Tito Romy at Tita Beth, no? Ang may-ari po ng Wonder Farm Batulao. Chef PJ, ayan, no? Yan. So ito na yung Ating dragon fruit. Nakita mo, ang ganda ng itsura at ito, Tito Romy, mga ilang sa tingin nyo, ilang roughly estimated sa isang piraso? Mga 0.5 kilo yan. 0.5 kilo. Ayan, ha? So yan, Tito Romy, mga ilang taon ka na nag-ano nito? Kayo ni Tita Beth, Nagsimulang mamunga ang dragon fruit namin dito is 3 years ago. 3 years ago. Oo, ang unang fruit namin dito, nag-harvest kami ng mga 500 kilos. 500 kilos. After another year, nag-800. So ngayon, abutin siguro ng mga more than 1 ton ng estimate na namin. At sa dami nung mga tanim na to, Tito Romy, mga ilan lahat ang poste? Ang poste namin ngayon is mga 280 na post ng dragon fruit. But nagbe-bear ng ang fruits pa lang is mga around 250. Iba mga bata pa. So halos lahat ng 250 na poste may mga bunga na yan. Ayun, nakita ko nga meron pa doon, puntahan natin. Ito iba dito kasi mga naka-plastic pa, hindi pa namin inalis. Kasi ginagawa namin naka-plastic to mga ito dahil nape-prevent yung mga fruit flies para... Kaya pala may mga plastic. Kaya, tinatanggalan namin tubig kasi ilan ang ulan. Tita Beth, ito po pagka aalaga ng dragon fruit, di ba mahirap? Kaya, ano ba, sa isip natin, technically parang walang tumubo dito sa Pilipinas pero meron palang dragon fruit, no? Hindi kayo nahirapan sa... Hindi naman, ano din, kasi cactus siya and then malamig. So those are conditions na very suitable sa dragon fruit. And kailangan talaga walang shades. So as you can see, ang puno namin Open. naka-ano lang, Sa gilid lang. sa gilid lang. Kasi Since kailangan cactus kasi kailangan ng... 60 to 70 up to 100 full sun ang kailangan ng dragon fruit. Matibay ba siya sa mga bagyo, sa ulan? Di naman siya nasisira? Ang nasisira lang naman dyan yung poste. Ay, pero yung dragon fruit, kasi sa bigat ko minsan, kung hindi maganda ang pagkasemento mo ng poste, mababali siya eh. Pero yung plant itself, hindi naman po siya nasisira agad. Hindi naman. Oo, hindi. Tatayo mo lang sila. Tatayo mo ulit. Tatayo mo lang sila. Tapos pero ano din sila, may mga disease din. Yan, for example, yung mga ganyan Ayan, yellow. yung mga ganyan, fungus. Tatanggal Kailangan mo yan. kontrolin. Kasi pag pinabayaan mo yan, kakainin yung farm mo. Wala, meron din. Kasi- Talagang ano, no? Hindi niyo maiwasan, meron at meron din talaga sakit, ano? Kaya Kaya nagbobomba kami ng mga fungicide. hindi namin sinasabing 100% organic kami. Mix kami. Mix. Kasi to be organic, kailangan certified ka. Pagka pure organic nga daw po mga nait mga kakaya, mas maliit yung output ng fruits, no? Yun na. Only to mention bakit nakabalot. Yes, yun nga pala. Kasi maraming fruit flies. Okay. At sisirain ng fruit flies ang fruits. Pag pumasok yan, magkakauod ang loob. Pagka Ako, no, karamihan nung nakabalot, kulay green pa po, no? Mga ano pa lang yan, siguro going to 3 weeks. 3 weeks. 3 weeks. Kasi ang fruit flies, doon sila naglelay ng egg sa mga green pa lang eh.
Pagka naghinog na, Andun na siya sa loob. nasa loob na siya. Sa loob okay. na. Iiwan na po sa Oo, nandun na, buod na siya. Ito may nakita lang ako rito. Pakita lang natin ang tutukan. This is Yan yung bulaklak. Bulaklak na yan. Paano yung magiging prutas? Oo, mga ilang few 21 days. days 21 days, bago maging bulaklak. maging bulaklak. And the wonder of the bulaklak is an overnight sensation lang. Yun. Ano yun, Tita Beth? From the time it blooms, let's say 6 o'clock, up to 6 o'clock in the morning lang. Wala na. Mag-ano na siya. Nasarado na. Nasasarado na siya. Yan. Ito yung flower na sinasabi. Oo, yan. Nag-bloom yung flower na yan. Kung titignan mo, kung yan mo rito, bubuk mo ng konti. Ito yung sinasabi nilang pestil. Ito. Ito. Yan ang pestil. Yan ang dapat merong, may lagyan mo ng pollen yan para pag pollinate mo, sigurado magkakaroon ka ng buhay. Meron kasing variety na self-fertile at Tapos saka pag natuyo yan, ewan ko ito tinatanggal namin kuminsan to. pwede na. Ayaw pa, Ito ba makunat pa, so hindi Hindi pa pa to. pwede. Ito, saan napupunta yung bunga nito, Tito? Ito na, bunga na to. Yung Lalaki na siya. Magiging ganyan na yan. Lalaki na yan. ganun pala, matatanggal to. Oo, tatanggalin na. Oo, tapos pinaplastikan na namin pag natanggal namin. And then, pag natapos nito, magiging ganito na siya. Yes. Ito na yung naka-plastic. Pwede ko po kasi yung plastic. Go ahead, para go ahead. makita sa ating mga viewers na isa sa mga pwede maging negosyo natin ito, no? Siguro mga 2 weeks yan. 2 weeks. Ito yung age nito po, no? Kasi from blooming up to fruiting na mainog na ganito, bibilang ka ng 30 to 30 35 days. 30 to 35 days na magiging ganito. ano na siya, magiging And then, seasonal lang siya, no? What month ang pwede silang magbumisita rito para try nila ito? Starting kami kasi, depende sa how close you are to the equator. Uy, Wow. May ganon. Wow. Kasi pag full sun ka, syempre nasa equatorial line ka. Okay. Mas ang araw. So, since ang Batangas medyo hindi ko alam kung anong part ng kami ay nag-start ng May. may. meron na. Meron na. Bunga. May until what month tayo nagtatapos? Hanggang November. Hanggang November, meron tayo. Tuloy-tuloy lang yan. Continuously, namumunga to. And then, pwede kayong bumisita dito sa Wonder Farm Batulaw. Pakita lang natin yung Facebook page para sa mga gustong bumisita. You can contact them para matry nyo rin itong isang kakaibang experience dito sa Batangas, sa Batulaw. Ngayon lang nga ako nakakita dito, chef Hindi na ako nakakita ng mga Dragon fruit na farm. Oo. Na pwede nyo pitasin, pwede nyo kainin. Kinikilo nyo nga po pala dito ito, no? Start kami sa mag-offer sa friends. Uy. Yes, friends. Meron akong harvest. Baka gusto mo nang bumili. So, ganun. And then, until yung iba, word of mouth. So, yung iba, pickers na talaga sila. Pumupunta sila dito sa farm. And they enjoy picking. Yeah. And then, syempre, kung ano yung pinik nila, yun ang bibilhin nila. Dito, Romy, what is specific kind of dragon fruit ang tinatanim natin dito? Yung Moroccan Red. Moroccan red. Ito, Moroccan red. Meron pa ba ibang klase niyan? Meron kami nandun dun sa kabilang side na yon. It's Vietnam White. Vietnam White. Meron din golden isis. Ay kaya lang, golden isis yung mga maliliit doon nasa baba. Tatlong klase ng variety ng dragon fruit dito, Tito Romy. Tanong ko na lang, ano ang pinakamasarap? Ay, ano pa rin, Moroccan Red pa rin sa amin. Kasi just to distinguish the taste, ang Vietnam White may asim na konti. Ayun. Okay. Tapos ang Si Golden. golden isis mas maasim ng konti. Asim ba? Okay. So depende sa type mo. Mostly Pinoy, they prefer Moroccan Red. Kasi Moroccan. sweet tooth ang ang Pinoy How big is the area? Approximate mga 1,000 square meter. 1,000 square meters, And then, sabi nga, nung nag-start kayo, Tito Romy, ilang plants lang ang meron ka? Oo, mga almost mga 40 lang yata. 40? 40 Kasi- posts. Kami nang dumami ng ganito. We started getting cuttings from Davao. Yeah. Kasi may analysis na una ang Davao sa dragon fruit. And then later, Ilocos. From Ilocos, yan, kumalat na. Doon kami kumuha ng cuttings namin sa Ilocos. Ayun. Ang cuttings na yan, ito, for example na to, kung gusto, kung hahanap tayo ng mature na cuttings,
Kasi since ng fruiting is up to November, nagka-cutting lang kami after November kasi wala nang bunga yun eh. Kaya ngayon, magti-trim naman kami ngayon, So cutting. ito from itong dulo. Oh, ito, yan, pwede mo yan. Kasi kailangan din ang magkaroon ka ng cutting kasi pag ito'y dumami dito, dadami yan dito pagka hindi mo nabawasan. Yung dulo niyan, walang papasok na hangin. So matatambak to, magkakasakit. Kaya dapat meron ding hangin na pumapasok. Kaya dapat magbawas ka talaga. Parang karoon ng circulation. Oo, ng airborne. Kaya ito ngayon, binebenta pa rin ito pag nagkaroon ka ng cutting na Ito na ganyan. yung tinatanim, ano? Oo, yan, itatanim mo yan. Pala nga nangyari dito, tita, tsaka tito, no? Wala nang katapusang dami lang ng dami itong mga halaman na to. Isa sa mga pwedeng agri-venture, agri-product at agri-business natin mga Pilipino na Yeah. nakakatuwa lang na alam mo yun na tita, pwede palang tumubo dito sa Pilipinas ang mga ganitong klaseng halaman. Oo naman. May akay na naglalakbay, lilibutin ang Pinas, sa lupa ay babakas, hindi na din makapaghintay. Na may bago ko matuklas, lugar pagkain sa labas. Kaya tara, samahan mo ko, libutin ang buong mundo. Ipagmalaki ang sariling atin, ng buong pusong may busilak na hangarin. Turismo ang kainisol, turismo ang kainisol. Kaya tara na sumama ka na. Turismo ang kainisol, turismo ang kainisol. Hindi ka na mag-isa kasi kasama kita.